12 taon. Ganun katagal na wala si Ernesto sa piling ng pamilya niya. 12 taon ng pawis, pagod, at pangungulila sa isang banyagang lupa sa Middle East. Kapalit ng pangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang asawa at mga anak. Sa bawat araw na lumilipas, iisa lang ang iniisip niya. Balang araw, uuwi siya sa Pilipinas at makikita niya ang bunga ng lahat ng sakripisyo niya. Tahimik siyang nakaupo sa loob ng eroplano, nakatingin sa bintana habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw sa ibaba. Sa kamay niya ay mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na naglalaman ng mga pasalubong. Mga tsokolate, pabango, bagong damit, at ilang laruan na matagal na niyang piniling bilhin para sa mga anak niya. Hindi niya mapigilang mapangiti habang iniisip ang magiging reaksyon ng mga ito. Siguradong laki ng pinagbago nila, mahinang bulong sa sarili. Sa isip niya, malinaw ang larawan ng uuwian niya. Isang maayos na bahay na gawa sa konkreto, may pintura na hindi pa kupas, may maayos na bubong na hindi na tinatagas tuwing umuulan. Iniisip niyang baka may maliit na sala na may telebisyon at kusinang puno ng gamit. Pangarap niyang makita ang asawa niyang si Lisa na hindi nahirap sa araw-araw at ang mga amak niyang may disenteng buhay at maayos na kinabukasan. Sa bawat padala niya ng pera buwan-buwan, iyon ang nasa isip niya. Hindi niya man nasubaybayan ang bawat pangyayari sa bahay, naniwala siya na tama ang direksyon ng lahat. Hindi siya nagduda, hindi siya nagtalong ng sobra. Sapat na sa kanya ang mga mensaheng natatanggap niya paminsan-minsan. Ang mga simpleng, "Okay lang kami dito," o "Salamat sa padala." Para kay Ernesto, sapat na iyon para ipagpatuloy ang laban. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng lumapag ang eroplano. Pagkababa niya sa airport, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Pilipinas, isang pakiramdam na matagal niyang hinahanap. Napapikit siya sandali, parang sinasalo ng bawat segundo ng pagbalik niya. Paglabas niya ng airport, sumakay siya ng taxi pauwi sa probinsya. Habang binabagtas ang kalsada, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga pamilyar na tanawin. Mga tindahan sa gilid ng daan, mga batang naglalaro, mga jeep na dumadaan. Parang walang nagbago. Pero sa puso niya, umaasa siyang sa kanilang bahay, doon niya makikita ang pagbabago. Habang palapit ang sasakyan sa kanilang barangay, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Napansin niyang pareho pa rin ang mga bahay sa paligid. May ilan na na-renovate, pero karamihan ay gaya pa rin ng dati. Napakunot ang noo niya, pero agad niya itong inalis sa isip. Siguro sa amin, iba na. Bulong niya sa sarili. Nang tuluyang huminto ang taxi sa kanto papunta sa kanilang bahay, nagpasalamat siya sa driver at bumaba. Kunin niya ang bag at nagsimulang maglakad papasok sa makitid na daan. Sa bawat hakbang, parang bumibigat ang pakiramdam niya, pero pilit niyang pinipigilan ng kaba. Napansin niyang tahimik ang paligid. May ilang kapitbahay na napatingin sa kanya, tila nagtataka kung sino siya. May ilan din na parang nakilala siya pero hindi agad lumapit. Ngumiti siya ng bahagya bilang pagbati, pero hindi siya huminto. Iisa lang ang gusto niyang makita, ang kanyang pamilya. Habang palapit siya sa mismong pwesto ng kanilang bahay, napansin niyang parang walang pagbabago sa itsura ng lugar. Ang lumang bakod na gawa sa kahoy, ang maliit na daanan na pulo lang putik, ang mga lumang halaman sa gilid, lahat pamilyar. Unti-unting kumabog ang dibdib niya. Huminto siya sandali, ilang metro na lang ang layo sa kanilang bahay. Pilit niyang ngumiti. Pilit na kunikumbinsi ang sarili na baka mali lang ang iniisip niya. Baka sa loob, doon ang pagbabago. Huminga siya ng malalim at muli siyang naglakad palapit. Dala ang pag-asa, kaba at pananakbik na matagal niyang kinimkim.
Hindi niya alam na ang susunod na makikita niya ay babasag sa lahat ng inaasahan niya. Dahan-dahang huminto si Ernesto sa harap ng kanilang bahay. Hindi siya agad nakagalaw. Para bang nanigas ang buong katawan niya habang nakatitig sa harap niya. Ang barong-barong na matagal na niyang iniwan, iyon pa rin ang nakatayo sa harap niya ngayon. Parehong-pareho. Ang yero na may kalawang, ang dingding na pinagtagpi-tagping kahoy, ang maliit na bintana na tila anumang oras ay pwedeng matanggal. Parang biglang nabingi si Ernesto. Hindi niya marinig ang paligid. Taning ang malakas na tibok ng puso niya ang umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Unti-unti siyang napaluhod sa lupa. Hindi niya namalayang bumigay na pala ang mga tuhod niya. Hindi pwede to. Mahina niyang sambit, halos hindi marinig. 12 taon. 12 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa. Araw-araw na overtime, pagtitiis sa init ng disyerto, paglayo sa pamilya, lahat iyon para sa bahay na matagal na niyang pinapangarap para sa kanila. Ngunit ngayon, nasa harap niya ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Nanatili siyang nakaluhod, hawak ang bag ng pasalubong. Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng kahit anong senyales na mali lang ang nakikita niya. Ngunit wala. Walang pagbabago. Walang palatanda ang umusad ang buhay nila. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Liza, ang asawa niya. Nakasuot ito ng simpleng damit, halatang hindi rin nagbago ang itsura sa mga larawan na nasa isip ni Ernesto. Ngunit ang mukha nito, punong-puno ng gulat. Ernesto? Halos pabulong na tawag nito, hindi makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahang tumayo si Ernesto, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ilang segundo silang nagkatitigan, walang nagsasalita. Parang parehong hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Umuwi ka? Nanginginig na tanong ni Liza. Hindi agad sumagot si Ernesto. Sa halip, muli niyang lilingon ang bahay. Para bang gusto niyang ipakita kay Liza ang nakikita niya. Ang tanong na hindi niya masabi. Maya-maya may 2 kabataang lumabas sa loob. Ang kanilang mga anak, si Marco at ang bunso niyang si Ella. Pareho silang napahinto nang makita ang ama. Tatay? Mahina nilang sambit. Inaasahan ni Ernesto na tatakbo ang mga ito palapit sa kanya. Yayakap ng mahigpit, iiyak sa tuwa. Ngunit nanatili lamang silang nakatayo. Tila naguguluhan. Tila hindi sigurado kung paano siya sasalubungin. Ngumiti si Ernesto ng pilit kahit mabigat ang pakiramdam niya. Ako nga, umuwi na ako. Sabi niya, pinipilit maging normal ang boses. Lumapit si Marco pero hindi ito kasing sigla ng inaasahan niya. Nagmano ito sa kabahagyang yumakap pero parang may distansya pa rin. Sumunod si Ella, gaon na rin ang ginawa. Hindi na nagsalita si Ernesto. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, mas lalo siyang natahimik. Ang loob ay halos gaon na pa rin. Lumang mesa, ang iisang electric fan na maingay ang ikot, at mga upuang halatang pinaglumaan na. Walang bakas ng pag-unlad na matagal niyang pinangarap. Inilapag niya ang bag sa mesa at dahan-dahang naupo. Walang nagsasalita. Taning ang tunog ng bentilador at mahihinang akbang ng mga anak niya ang maririnig. Napagod ka siguro sa biyahe. Maigat na sabi ni Liza, pilit na binabasag ang katahimikan. Tumanggi si Ernesto pero hindi niya ito tinignan. Nakatingin lang siya sa paligid, susuriin ang bawat detalye. Parang gusto niyang unawain kung bakit ganito pa rin ang lahat.
Salamat sa mga padala mo ha. Dagdag ni Liza, pilit na nagingingiti. Doon bahagyang napatingin si Ernesto sa kanya. Hindi galit ang makikita sa mata niya, kundi matinding pagkalito. Liza, mahina niyang tawag. Napalunok si Liza. Bakit? Saan pumunta ang pera? Tahimik. Walang sumagot agad. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Napayuko si Marco. Si Ella ay umiwas ng tingin. Si Liza naman ay napahigpit ang hawak sa kanyang palda. Marami naman tayong nagastos. Rasog, sagot ni Liza, iwas ang tingin. Hindi kumibo si Ernesto. Tinitigan niya lang ang asawa, naghihintay ng mas malinaw na sagot. Alam mo naman, mahalang bilihin, tapos ang mga bata, patuloy ni Liza pero hindi niya matapos ang sinasabi. Hindi pa rin nagsalita si Ernesto. Ngulit ang katahimikan niya ay mas mabigat pa sa kahit anong sigaw. Unti-unti, ramdam ng bawat isa ang bigat ng sitwasyon. Walang makatingin ng diretsyo kay Ernesto. At sa sandaling iyon, kahit wala pang malinaw na sagot, naramdaman na ni Ernesto na may mali. Malaking mali. At ang katotohanang iyon ay unti-unti nang bumabasag sa puso niya. Magdamag, halos hindi nakatulog si Ernesto. Nakahiga siya sa lumang papag. Nakatitig sa bubong na yari pa rin sa kalawangin at tagpi-tagping yero. Sa bawat tunog ng hangin na sumisingit sa pagitan ng mga butas, para siyang paulit-ulit na binabalikan ng katotohanang pilit niyang iniiwasan. Hindi ito ang inaasahan niyang uuwian. Hindi ito ang pinaghirapan niya sa loob ng 12 taon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik ang buong bahay. Bumangon siya at naglakad papunta sa maliit na kusina. Napansin niyang halos walang laman ang lalagyan ng pagkain. Ilang lata, konting bigas, at ilang pirasong gulay. Hindi iyon ang inaasahan niyang makita sa kabila ng laki ng perang ipinadala niya noon. Habang nakatayo siya roon, napatingin siya sa lumang kabinete. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang mga plato at baso na halos pareho pa rin ng dati. Kupas, may lamat at halatang matagal nang ginagamit. Napabuntong hinina siya. Maya-maya, lumabas si Ella mula sa kwarto. Hawak ang kanyang cellphone. Hindi napansin ni Ernesto ang mismong brand, pero halatang bago ito at hindi mumurahin. Nakasuot din ito ng maayos na damit, tila hindi tugma sa kalagayan ng bahay. "Gising ka na pala, Tay," sabi nito habang nakatingin pa rin sa screen. "Oo," maikling sagot ni Ernesto. Napatingin siya ng mas maigi kay Ella. Malinis ang suot, may suot pang alahas na mukhang mamahalin. Hindi niya maiwasang magtaka. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya, tumutukoy sa cellphone. Bahagyang natigilan si Ella. Bigay po ni Mama." Hindi na siya sumagot, ngunit may kung anong kumurot sa dibdib niya. Makalipas ang ilang sandali, lumagas naman si Marco. Suot nito isang branded na t-shirt at sapatos na halatang hindi basta-basta nabibili sa murang halaga. Naglakad ito papunta sa mesa, kinuha ang isang bote ng soft drinks at uminom. Tahimik lang si Ernesto, pero ang mga mata niya ay hindi mapakali. Pinagmasdan niya ang mga anak niya, ang kanilang ayos, ang kanilang mga gamit, at sa kanya ibinaling ang tingin sa paligid ng bahay. Isang matinding kontradiksyon ang nasa harap niya. "Saan kayo madalas pumunta?" tanong niya, pilit na kalmado ang boses. Nagkatinginan ng magkapatid. "Wala naman po, dito lang,"
sagot ni Marco. Hindi kumbinsido si Ernesto. Ramdam niya ang pag-iwas sa mga sagot. Hindi niya alam kung bakit pero malinaw sa kanya na may itinatago ang pamilya niya. Pumasok si Liza mula sa labas. May dalang maliit na supot ng pandesal. "Oh, kumain muna tayo," sabi nito. Pilit na normal ang tono. Umupo si Ernesto sa mesa. Ngunit hindi siya agad kumain. Nakatingin lang siya sa tinapay sa harap niya, para bang may iniisip na malalim. "Liza," muli niyang tawag. "Oh," sagot nito, iwas pa rin ang tingin. "Hindi pa rin malinaw sa akin. Saan napunta ang pera?" Humigpit ang hawak ni Liza sa supot. "Sinabi ko naman sa'yo, nagastos sa tang-araw-araw." "Lahat?" putol ni Ernesto. Natahimik si Liza. Hindi ito agad nakasagot. Napatingin si Ernesto sa mga anak niya. "Kayo, alam niyo ba?" Napayuko si Marco. Si Ella naman ay biglang naging abala sa paghawak ng kanyang cellphone. Doon lalo pang tumindi ang kutob ni Ernesto. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, tumayo siya at lumabas ng bahay. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang unawain ang nangyayari. Habang naglalakad siya sa labas, napansin niyang ilang kapitbahay na palihim siyang tinitignan. May ilan na tila gustong lumapit, pero nag-aalangan. Tumigil siya sa ilalim ng isang puno at napaupo. Pinikit niya ang mga mata niya sandali. Pilit inaayos ang gulong isip. Hindi niya naiintindihan kung paano nangyari ito. Hindi niya tanggapin na sa kabila ng lahat ng sakripisyo niya, parang walang nangyaring pagbabago. Unti-unti, napagtanto niya na hindi lang ito simpleng kakulangan. May mali. May hindi sinasabi sa kanya ang pamilya niya. At sa sandaling iyon, habang nakaupo siya mag-isa, isang mabigat na desisyon ang nabuo sa isip niya. Hindi na siya mananatiling tahimik. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na bumalik agad si Ernesto sa loob ng bahay. Naglakad-lakad siya sa paligid ng barangay. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat sulok na minsan niyang kinalakihan. Ang mga dating kapitbahay, ang tindahan sa kanto, ang lumang waiting shed. Lahat pamilyar, pero parang may kakaibang pakiramdam ngayon. Hindi dahil nagbago ang lugar, kundi dahil siya ang nagbago at tila hindi sumabay ang buhay ng pamilya niya. Habang naglalakad, may isang matandang babae ang napatingin sa kanya, si Aling Nena, ang matagal na nilang kapitbahay. Nakilala siya nito agad. "Ernesto, ikaw ba yan?" Gulat nitong tanong. Ngumiti si Ernesto, pilit na magaan ang itsura. "Opo, Aling Nena, kakauwi ko lang po." Lumapit ang matanda at hinawakan ng braso niya. "Naku, Hijo, ang tagal mong nawala. Butit nakauwi ka na." "Opo," sagot niya, ngunit ramdam ang bigat sa boses. Napansin ni Aling Nena ang kakaibang lungkot sa mukha ni Ernesto. "Nakapunta ka na sa inyo?" Sandaling natahimik si Ernesto bago sumagot. "Opo, nakita ko na." Hindi na kinailangang magpaliwanag pa. Parang naintindihan na agad ng matanda ang ibig niyang sabihin. Napabuntong hininga ito. "Pasensya ka na, Hijo. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ito sa'yo." Maingat na sabi ni Aling Nena. Napatingin si Ernesto sa kanya. Seryoso ang muka. "Ano po yun?" Nag-alangan ng matanda, pero kalaunan ay nagsalita rin. "Madalas kasi wala sa bahay si Liza at ang mga anak mo." Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ni Ernesto. Hindi siya nagsalita, pero nakatingin lang siya ng diretso kay Aling Nena, hinihintay ang susunod na sasabihin. Palagi silang nasa bayan, sa mall, sa mga kainan, kung saan-saan sila nakikita. Minsan pa nga, parang araw-araw. Dugtong ng matanda.
Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Ernesto. "Sigurado po ba kayo?" tanong niya, kahit alam niyang hindi magsisinungaling ang kaharap niya. Tumanggo ang matanda. "Hindi lang ako ang nakakapansin, Hijo. Marami sa amin dito ang nagtataka kasi alam namin na malaki ang pinapadala mo." Hindi na nakasagot si Ernesto. Pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. "Salamat po sa pagsasabi, Hijo." Mahina niyang tugon. Tumanggo ang matanda. "Hijo, mabait kang tao. Sana lang ay ayusin niyo pa na lahat habang maaga." Naglakad muli si Ernesto, pero mas mabagal na ang mga hakbang niya. Ang bawat salitang narinig niya ay paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Hindi niya akalaing ganito ang madadantanan niya. Habang papalapit siya muli sa kanilang bahay, nakita niyang tahimik pa rin ang paligid. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na ito ang excitement na dala niya kanina. Napalitan na ito ng mabigat na katotohanan. Pagpasok niya sa bahay, nadantanan niyang si Liza na nag-aayos ng mga gamit. Napatingin ito sa kanya, tila kinakabahan. "Saan ka galing?" tanong nito. "Sa labas lang," sagot ni Ernesto, diretso ang tingin. Napansin ni Liza ang kakaibang seryosong ekspresyon ng asawa. "Bakit? Parang may iniisip ka." Hindi agad sumagot si Ernesto. Ilang segundo siyang nakatingin kay Liza bago siya nagsalita. "Liza, totoo bang madalas kayong wala sa bahay?" Natigil si Liza. Halata ang gulat sa mukha nito. "Sinong sabi sa'yo?" Hindi na sumagot si Ernesto. Tahimik lang siyang nakatingin, pero supat na iyon para maramdaman ni Liza ang bigat ng tanong. "Hindi naman, minsan lang." Pilit na paliwanag nito. "Minsan?" ulit ni Ernesto. Bahagyang tumaas ang boses, pero hindi pa rin siya sumisigaw. Lumabas si Marco sa kwarto, tila narinig ang usapan. "Tay, sabihin niyo nga sa akin ang totoo?" putol ni Ernesto. Ngayon ay mas matigas na ang tono. Tahimik ang lahat, walang gustong magsalita. Doon tuluyang naramdaman ni Ernesto ang sakit. Hindi na ito simpleng hilala. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Ang perang pinaghirapan niya, ang mga taong pinagkatiwalaan niya, at ang buhay na inaasahan niyang nabuo habang wala siya. Lahat iyon tila gumuho sa harap niya. At sa sandaling iyon, alam na ni Ernesto na hindi niya na pwedeng ipagwalang bahala ang nangyayari. Hindi na siya pwedeng manahimik. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Tahimik ang loob ng bahay matapos ang tensyonadong usapan. Walang gustong magsalita. Ramdam ni Ernesto ang bigat ng hangin, pero hindi na siya umatras. Alam niyang ito na ang oras para malaman ang buong katotohanan. Lumapit siya kay Marco, ang panganay niya, at marahang umupo sa tabi nito. Hindi galit ang mukha niya pero seryoso at puno ng pagod. "Marco, ikaw nang magsabi sa akin ng totoo." Mahina pero matatag niyang sabi. Napayuko si Marco. Kita sa kanyang muka ang matinding pag-aalinlangan. Ilang beses siyang napalunok bago tuluyang nagsalita. "Tay, pasensya na po." Parang unti-unting nabasag ang katahimikan sa loob ng bahay. Napatingin si Ernesto sa anak, naghihintay ng kasunod. "Hindi po namin nagamit ng tama yung pera." Dugtong ni Marco, nanginginig ang boses. Nanatiling tahimik si Ernesto. Hindi siya sumingit. Gusto niyang marinig ang lahat. "Sa simula po, okay pa naman. Bumibili kami ng kailangan sa bahay. Nag-aaral ako, si Ella din." Paliwanag ni Marco. Saglit itong huminto, tila nahihirapang ipagpatuloy ang sasabihin.
Pero habang tumatagal, nasanay kaming may dumarating na pera buwan-buwan. Parang hindi na namin naisip kung saan talaga dapat mapunta. Napapikit si Ernesto pero hindi pa rin siya sumisingit. Nagsimula po sa maliliit na bagay, kain sa labas, bili ng gamit, hanggang sa lumaki na ng lumaki yung gastos. Patuloy ni Marco. Unti-unting nabubuo sa isip ni Ernesto ang larawan ng nangyari wala siya. Si Mama po, minsan sinasabi niya na okay lang gumastos kasi may padala ka naman daw. Tapos, nasanay na rin kami. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Tumulo ang luha nito habang nagsasalita. Hindi na namin napansin na wala na palang natitira. Hindi na namin naisip na dapat may ipon, na dapat pinapagawa na yung bahay. Tahimik lang si Ernesto pero ang dibdib niya ay parang pinipiga sa sakit. Akala namin okay lang kasi andyan ka naman, lagi kang nagpapadala. Mahina pang dagdag ni Marco. Biglang napahawak si Ernesto sa kanyang noo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, pero ang sakit na nararamdaman niya ay mas mabigat pa sa anumang galit. 22 taon. Bulong niya. Napatingin si Marco sa kanya, umiiyak. 22 taon na kong wala, para lang mauwi sa ganito. Dugtong ni Ernesto halos pabulong pa rin. Hindi na makatingin si Marco. Tuloy-tuloy ang luha nito. Pasensya na po tay, hindi namin alam, hindi namin naisip. Doon na tuluyang napatingin si Ernesto sa anak. Hindi galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi matinding lungkot. Alam mo kung anong mas masakit, Marco? Tanong niya, mabagal ang boses. Hindi sumagot ang anak. Hindi yung pera, Marco, kundi yung akala ko may naitayo na akong buhay para sa inyo. Tumahimik ang buong bahay. Pati si Liza at si Ella ay hindi na makagalaw sa kinatatayuan nila. Pinaniwala ko ang sarili ko na okay kayo, na hindi kayo naghihirap, na may napupuntahan ang lahat ng sakripisyo ko. Napabuntong hinina siya, saka tumingin sa paligid ng bahay. Pero pag uwi ko, parang bumalik lang ako sa simula. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Lumapit ito kay Ernesto at mahigpit siyang hinakap. Patawarin niyo po kami, tay. Hindi na po mauulit. Gagawin po namin ang lahat para mabawi. Nanatiling tahimik si Ernesto habang yakap siya ng anak. Unti-unti, itinaas niya ang kamay at marahang tinapik ang likod nito. Sa kabila ng sakit, naramdaman niyang nagsisisi ang anak niya. At kahit mabigat, alam niyang ito ang simula ng pagharap sa katotohanan. Sa likod nila, tahimik na umiiyak si Liza. Si Ella naman ay nakatayo lang, tila hindi pa rin lubos na matanggap ang lahat. At sa sandaling iyon, tuluyang nabunyag ang katotohanan. Hindi sila niloko ng ibang tao, kundi ang sariling pamilya niya, ang unti-unting sumira sa pangarap na matagal niyang binuo. Matapos ang pag-amin ni Marco, nanatiling mabigat ang loob ng bahay. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Alam ni Ernesto na kailangan niyang marinig ang panig ni Liza, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat ng taon na wala siya. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Liza. Hindi siya sumigaw, pero ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa galit. Liza, ikaw naman. Mahinahon ngunit matigas niyang sabi. Napayuko si Liza. Halatang nanginginig ang kamay nito habang pinipisil ang laylayan ng damit niya. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita, tila hinahanap ang tamang salita. Ernesto, pasensya na. Yun lang ang una niyang nasabi. Napapikit si Ernesto, saka muling tumingin sa kanya. Hindi sapat ang pasensya, Liza. Gusto kong maintindihan. Bakit? Napabuntong hininga si Liza,
saka unti-unting umupo sa kahoy na upuan. Para bang nawalan siya ng lakas. Nung una, maayos naman talaga. Ginagamit ko ang padala mo para sa pagkain, sa mga bata, sa pang-araw-araw. Tahimik lang si Ernesto, nakikinig. Pero habang tumatagal, napagod ako, Ernesto. Napagod ako sa buhay na lagi na lang kulang, lagi na lang naghihigpit. Bahagyang kumunot ang nood ni Ernesto, hindi niya agad maintindihan ang punto. Nung dumating yung mga padala mo na mas malaki, parang doon ko naramdaman na pwede na kaming gumaan kahit papano, dagdag ni Liza. Napatingin siya sa mga anak niya, saka muling bumaling kay Ernesto. Sa simula, paminsan-minsan lang, kakain sa labas, bibili ng gusto ng mga bata, kasi iniisip ko, deserve naman namin yon, lalo na ikaw na ang hirap sa ibang bansa. Napabuntong hininga si Ernesto. Unti-unti niyang nauunawaan, pero hindi nawawala ang sakit. Pero hindi ko namalayan, nasanay na kami. Amin ni Liza, tumutulo na ang luha. Nasanay na gumastos, nasanay na hindi nag-iisip kung bukas may matitira pa ba. Napayuko siya, hindi na makatingin kay Ernesto. Hindi ko namalayan na unti-unti nang nawawala yung dapat sanay na ipon, yung dapat sana'y pinampagawa ng bahay, yung para sa kinabukasan ng mga bata. Tahimik ang lahat, taning hikbi ni Liza ang maririnig. Akala ko okay lang, kasi andyan ka naman, lagi kang nagpapadala. Dugtong niya halos pabulong na. Doon na napaupo si Ernesto sa harap niya. Hindi galit ang mukha niya, kundi punong-puno ng pagod at sakit. Alam mo ba kung gaano kahirap yung ginawa ko doon? Tanong niya mabagal ang boses. Hindi sumagot si Liza. Tumando lang siya, umiiyak. Bawat araw, iniisip ko kayo. Bawat padala ko ay iniisip ko kung paano nyo gagamitin. Hindi ko man nakita, naniwala ako. Nahawakan siya sa dibdib niya. Parang pinipigil ang emosyon. Pero ngayon, pakiramdam ko parang wala akong ginawa. Hindi, Ernesto. Agad na sagot ni Liza, nanginginig. Hindi sayang ang lahat. Kami ang nagkamali. Napatingin si Ernesto sa kanya, diretso sa mga mata. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tanong niya. Natigilan si Liza. Ano? Bakit hindi mo sinabi na nahihirapan ka, na napapagod ka, na naliligaw na kayo sa paggamit ng pera? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi makasagot si Liza. Unti-unti siyang napayuko. Nahihiya ako. Mahina ang sagot. Ayokong isipin mo na hindi ko kayang hawakan yung pinaghirapan mo. Napapikit si Ernesto. Sa sagot na iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Mas lalong hindi ko kayang tanggapin na ganito ang kinalabasan. Mahinahon niyang sabi. Tahimik na muli ang buong bahay. Walang makapagsalita. Sa sandaling iyon, parehong naramdaman ni Ernesto at Liza ang bigat ng kanilang pagkakamali. Hindi lang sa pera, kundi sa komunikasyon, sa tiwala at sa responsibilidad bilang pamilya. Napabuntong hininga si Ernesto at tumingin sa kanilang dalawa na anak. Hindi na nating mababago ang nangyari, sabi niya, mabagal ngunit malinaw. Napatingin si Liza sa kanya, puno ng pag-asa at takot. At sa loob ng puso ni Ernesto, kahit puno ng sakit, nagsisimula ng mabuo ang isang desisyon. Isang desisyong na hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kung paano nila haharapin ang bukas. Matapos ang mabigat na pag-uusap, nanatiling tahimik ang buong bahay. Ngunit sa kabila ng sakit at pagkadismaya, malinaw sa isip ni Ernesto na hindi niya hahayaang tuluyang masira ang pamilya niya. Hindi siya umuwi para magalit lang. Umuwi siya para ayusin ang lahat, kahit gaano pa ito kahirap.
Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa lumang aparador sa gilid ng bahay. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na envelope na dala niya mula sa ibang bansa. Umupo siya muli sa mesa at inilapag iyon sa harap nila. "Tignan niyo to," sabi niya. Kalmado, ngulit may bigat ang boses. Nagkatinginan sina Liza, Marco at Ella bago dahan-dahang lumapit. Binuksan ni Ernesto ang envelope at inilabas ang ilang papel, mga resibo, bank statements at listahan ng mga padala niya sa loob ng maraming taon. Isa-isa niyang inilatag ang mga iyon sa mesa. "Ito ang bawat padala ko simula nung umalis ako. Buwan-buwan, minsan doble pa kapag kaya ko." Tahimik na nakatingin ang pamilya niya sa mga papel. Hindi na nila kailangang bilangin. Kita sa dami ng dokumento kung gaano kalaki ang halaga ng lahat. "Alam niyo ba kung magkano na lahat to?" tanong ni Ernesto. Walang sumagot. "Mahigit 1,000,000. Mahinahon niyang sinagot sa sarili niyang tanong. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Napahawak si Liza sa bibig niya. Si Marco ay napayuko, habang si Ella ay napaatras ng kaunti, tila hindi makapaniwala. "Hindi ko to sinasabi para ipamukha sa inyo. Gusto ko lang ipakita kung gaano kalaki ang pinuhunan natin bilang pamilya." Tahimik siyang tumingin sa bawat isa sa kanila. Hindi lang pera ang nawala, kundi panahon, sakripisyo at tiwala. Dugtong niya. Unti-unting pumatak ang luha ni Liza. "Ernesto, patawarin mo kami." Lumapit si Marco at si Ella sa mesa, parehong umiiyak. "Tay, patawad po. Hindi na mauulit. Tutulungan ka na namin." Sabay silang sabi. Napatingin si Ernesto sa kanila. Sa esenang iyon, hindi na niya nakita ang mga taong sumira sa pangarap niya, kundi ang pamilya niyang nagkamali at ngayon ay handang bumawi. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ng mga balikat nila. "Tumayo kayo," mahina niyang sabi. Nag-aatubili man, sumunod ang tatlo. "Tignan niyo ako," utos niya. Unti-unti silang tumingin sa kanya, may halong takot at pag-asa sa mga mata. "Kung gusto niyong magbago, hindi sa salita yun nagsisimula, sa gawa." Tahimik silang nakinig. Hindi magiging madali ang lahat. Kailangan nating magsimula ulit, mula sa wala. Tumagon si Marco. "Kaya po namin, Tay." "Opo, gagawin po namin ang lahat," sabi ni Ella. Napatingin si Ernesto kay Liza. "Ikaw, Liza." Humina ng malalim si Liza bago sumagot. "Handa akong magbago para sa pamilya natin." Sa sanduling iyon, kahit hindi pa naaayos ang lahat, may isang bagay na malinaw. Nagising na sila sa katotohanan. At sa gitna ng luha, sakit at pagsisisi, nagsimula ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng pamilyang muntik ng tuluyang masira. Mula sa araw na iyon, hindi na pareho ang takbo ng buhay ng pamilya ni Ernesto. Hindi na ito tungkol sa kung gaano karami ang pera na dumarating, kundi kung paano nila ito ginagamit at pinapahalagahan. Kinaumagahan pa lang, maaga nang nagigising si Ernesto. Hindi dahil sa ingay o alalahanin, kundi dahil sa malinaw na layunin. Kailangan nilang magsimula ulit. Tinipon niya ang pamilya sa mesa. Wala nang drama, wala nang sigawan. Tahimik, ngunit seryoso ang lahat. Simula ngayon, panimula niya. Bawat piso may pupuntahan. Hindi na tayo gagastos ng walang plano. Kinuha niya ang papel at ballpen at nagsimulang magsulat. "Ito ang budget natin sa isang linggo. Para sa pagkain, kuryente, tubig, at ipon." Sabi niya habang isa-isang inililista. Tahimik na nakikinig sina Liza at ang mga anak. Wala nang kontra, wala nang pagdududa. "Walang luho muna," dugtong niya. "Kung hindi kailangan, hindi bibilhin." Tumanggo si Marco. "Tay, maghahanap po ako ng part-time, kahit sa tindahan o construction, basta makatulong lang."
Napatingin si Ernesto sa anak at bahagyang tumanggo. Mabuti yan. Ako rin po, sabat ni Ella. Pwede po akong magbantay ng bata o tumulong sa kapitbahay para may konting kita. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ni Ernesto ang pagbabago sa kanila. Hindi lang sa salita, kundi sa hangarin. Napatingin siya kay Liza. Ako, magtitinda ako, sabi ni Liza. May konting puhunan pa tayo. Magtatayo ako ng maliit na sari-sari store dito sa harap. Saglit na natahimik si Ernesto, saka tumanggo. Sige, pero dapat maayos ang paghawak. Walang labis, walang kulang. Oo, seryosong sagot ni Liza. Kinabukasan, nagsimula agad silang kumilos. Nilinis nila ang harap ng bahay. Inayos ang lumang lamesa na gagamitin bilang tindahan. Bumili si Liza ng kaunting paninda, kape, asukal, biskwit, noodles, mga simpleng produkto na kayang bilhin ng mga kapitbahay. Habang inaayos nila iyon, may ilang kapitbahay na napadaan at napatingin. Uy, Liza, may tindahan na pala kayo ah? Tanong ng isa. Ngumiti si Liza pero hindi na mayabang. Opo, panibagong simula lang. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Ernesto ang lahat. Hindi siya nagsasalita pero ramdam niya ang unti-unting pagbabago. Si Marco naman ay nagsimulang maghanap ng trabaho. Kinausap niya ang isang kakilala sa malapit na hardware at pumayag itong kunin siya bilang tagabuhat at helper. Maliit man ang sahod, tinanggap niya iyon ng buong puso. Pag-uwi niya sa hapon, pagod ang itsura niya pero may kakaibang ngiti sa labi. Tay, may trabaho na po ako. Hindi agad ngumiti si Ernesto, pero tumanggo siya. Mag-iingat ka lagi. Si Ella naman ay nagsimulang tumulong sa kapitbahay nilang may maliit na karinderya. Naghuhugas siya ng pinggan at tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Kapalit nito ay maliit na kita at libreng pagkain. Sa gabi, sabay-sabay silang kumakain. Simpleng ulam, simpleng buhay, pero ngayon may kakaibang pakiramdam. Hindi na ito tulad ng dati na walang direksyon. Ngayon, bawat galaw nila ay may layunin. Habang kumakain silang isang gabi, napatingin si Ernesto sa pamilya niya. Tahimik, pero may kapayapaan. Alam nyo, hindi importante kung gaano kalaki ang kita, kundi kung paano nyo pinapahalagahan ng meron kayo. Tumanggo si Liza. Ngayon ko lang talaga naiintindihan yon. Si Marco at Ella ay tahimik lang pero halatang sumasang-ayon. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay ang pamilya sa bagong sistema. Wala nang biglaang gastos, wala nang luho, lahat planado. At kahit mahirap sa simula, natutunan nilang mag-adjust. Sa bawat araw na lumilipas, hindi pa man bumabalik ang lahat sa dati, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Disiplina, responsibilidad, at tunay na pagkakaisa. At sa simpleng pamumuhay na iyon, nagsimula nilang maramdaman na kahit nawala ang maraming taon, hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya ni Ernesto. Hindi man ito biglaan, pero bawat araw ay may kaunting pag-usad. Sa maliit na sari-sari store ni Liza, dumarami na ang bumibili. Hindi man kalakihan ng kita, sapat ito para makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Mas naging maingat si Liza sa paghawak ng pera. Bawat benta ay isinusulak, bawat gastos ay may tala. Wala nang nasasayang. Si Marco naman ay mas naging masipag sa trabaho. Sa una, nahiratan siyang mag-adjust sa mabigat na trabaho sa hardware, pero tiniis niya. Araw-araw siyang umuuwi na pagod, may bahid ng alikabok ang damit, pero may dalang kaunting pera at mas malaking respeto sa sarili. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng salitang pinaghirapan, bagay na hindi niya lubos na naintindihan noon. Si Ella naman ay naging responsable sa pagtulong sa karinderya. Natuto siyang gumising ng maaga.
magtrabaho ng walang reklamo at mag-ipon kahit maliit lang ang kinikita. Hindi na siya tulad ng dati na puro cellphone at gala ang iniisip. Ngayon, mas iniisip niya kung paano siya makakatulong sa pamilya. Si Ernesto sa kabila ng lahat ay nanatiling tahimik na gabay. Hindi siya palaging nagsasalita pero bawat kilos niya ay may mensahe. Siya ang unang gumigising, tumutulong sa pag-aayos ng bahay at minsan ay sumasama pa kay Marco sa trabaho kapag kinakailangan. Hindi na siya bumalik agad sa abroad. Pinili niyang manatili para siguraduhing hindi na muling malilihis ang landas ng pamilya niya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Ernesto sa labas ng bahay, napansin niyang may mga bagong kahoy at yero na nakatambak sa gilid. Lumapit siya at pinagmasdan ng mga ito. "Mula po sa ipon namin," sabi ni Marco, "nakakarating lang galing trabaho." Napatingin si Ernesto sa anak niya. "Para saan to?" Ngumiti si Marco kahit pagod. Simula na po ng pagpapagawa ng bahay, paunti-unti. Hindi agad nakasagot si Ernesto. Tinitigan niya ang mga materyales saka ang anak niya. Sa simpleng bagay na iyon, ramdam niya ang isang malaking pagbabago. Kinabukasan, sama-sama silang naglinis ng paligid. Inayos nila ang bakuran, tinanggal ang mga sirang kahoy at naghanda para sa unti-unting pag-aayos ng bahay. Hindi sila kumuha agad ng karpintero, sinubukan muna nilang gawin ang kaya nila. Habang nagtatrabaho sila, may mga kapitbahay na napapadaan at napapansin ang ginagawa nila. "Uy, mukhang may pagbabago na ah," sabi ng isa. Ngumiti lang si Liza. "Dahan-dahan lang po, pero tuloy-tuloy." Sa loob ng ilang linggo, unti-unti nilang napalitan ang ilang bahagi ng bahay. Ang lumang yero ay napalitan ng bago. Ang ilang dingding ay inayos. Hindi pa ito perpekto pero malaki na ang ipinagbago kumpara noon. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, napatingin si Ernesto sa pamilya niya. Hindi na ito ang pamilyang nadatnan niya nung umuwi siya, yung walang direksyon, walang disiplina. Ngayon, may pagbabago. Hindi pa man ganap, pero totoo. "Tay," mahinang tawag ni Ella. "Oh," sagot niya. "Salamat po kasi hindi nyo kami naiwan kahit nagkamali kami." Sandaling natahimik si Ernesto. Hindi siya agad nakasagot. "Pamilya tayo," simpleng sabi niya. "Hindi tayo basta-basta sumusuko sa isa't isa." Ngumiti si Liza kahit may luha sa mata. "Ngayon ko lang talagang naramdaman na mas mahalaga pala ang sama-sama kaysa sa pera." Tumanggo si Ernesto. "Ang pera, nawawala yan. Pero kung buo ang pamilya, kaya niyong magsimula ulit." Sa sandaling iyon, ramdam nilang unti-unti nang bumabalik ang tiwala. Hindi pa ganap, pero sapat na para magpatuloy. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng bagong buhay na unti-unti nilang binubuo. Hindi na lang gamit ang pera, kundi gamit ang sakripisyo, disiplina, at pagmamahal sa isa't isa. Lumipas pa ang ilang buwan, at ang unti-unting pagbabago ay naging mas malinaw sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Hindi na ito ang dating barong-barong na unang sumalubong kay Ernesto noong siya'y umuwi. Hindi man marangya, ngunit matibay na ang mga dingding. Maayos na ang bubong at hindi na kailangang mag-alala tuwing uulan. Ang dating tagpi-tagping kahoy ay napalitan na ng sementadong bahagi sa ilang lugar. At ang sahig na dati lupa lamang ay may bahagi ng pinatibay. Sa harap ng bahay, patuloy na lumalago ang maliit na tindahan ni Lisa. Dumami ang paninda at mas dumami ng bumibili. Kilala na siya ng mga kapitbahay bilang masipag at maaasahang tindera. Hindi na siya ang dating padalos-dalos sa paggastos. Ngayon, bawat sentimo ay may katumbas na halaga sa kanya.
Si Marco naman ay mas lalo pang naging responsable. Sa tulong ng kanyang amo sa hardware, natuto siya ng iba't ibang gawain. Pagkakarpintero, pagbubuhat, at pag-aayos ng mga materyales. Dahil sa sipag niya, nadagdagan pa ang kanyang sahod kahit kaunti. Hindi man kalakihan, pero sapat para makatulong sa pagpapagawa ng bahay at sa pang-araw-araw nilang gastusin. Si Ella naman ay patuloy sa pagtulong sa karinderya, ngunit mas naging pursigido rin siya sa pag-aaral. Sa gabi, makikita siyang nagre-review habang tinutulungan ng kanyang ina sa tindahan. Hindi na siya ang batang puro luho ang iniisip. Ngayon, may pangarap na siyang gustong abutin. At si Ernesto, nananatili pa rin siyang tahimik na haligi ng pamilya. Hindi man siya madalas magsalita, pero sa bawat kilos niya ay naroon ang gabay at direksyon. Hindi na siya bumalik sa ibang bansa. Pinili niyang manatili, kahit nangangahulugan iyon ng mas simpleng kita, basta kasama niya ang pamilya niya. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, sabay-sabay silang naupo sa harap ng kanilang bahay. Ang hangin ay banayad at ang paligid ay tahimik. Sa harap nila ay ang bahay na bunga ng kanilang sama-samang pagsisikap. Tapos na rin. Mahina ngunit may niting sabi ni Lisa, habang pinagmamasdan ang bahay. Napatingin si Ernesto sa kanya, saka sa kanilang tahanan. Hindi ito malaki, hindi ito magarbo, pero ramdam niya ang tibay nito. Hindi lang sa materyales, kundi sa pundasyon ng pagbabago na kanilang pinaghirapan. Hindi man ito tulad niyang inaasahan ko noon, pero mas mahalaga na ito ang pinaghirapan natin ng magkakasama. Tumanggo si Marco. Mas iba po pala ang pakiramdam kapag alam mong pinaghirapan mo ang isang bagay. Ako rin po, sabat ni Ella. Mas na-appreciate ko na yung mga simpleng bagay ngayon. Napangiti si Lisa, may bahid ng emosyon sa mata. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hindi ko hahayaang mangyari yung mga pagkakamali ko. Napatingin si Ernesto sa kanya. Hindi na natin mababago ang nakaraan, pero ang mahalaga, natuto tayo. Tahimik silang sandaling nagmuni-muni. Maya-maya, naglabas si Lisa ng simpleng handa. Kaunting pansit, tinapay at soft drinks. Hindi ito enggrande, pero sapat para sa isang maliit na salo-salo. Para sa bagong simula natin, sabi niya. Nagtinginan silang lahat, saka sabay-sabay na nangumiti. Habang kumakain sila, napansin ni Ernesto ang kakaibang saya sa paligid. Hindi ito tulad ng saya na dulot ng pera o luho. Ito'y payapang saya, yung alam mong kahit simple ang buhay, buo naman ng pamilya. Alam nyo, sabi ni Ernesto habang hawak ang baso, ang pera, pwedeng mawala, pwedeng maubos. Pero kung hindi natin alam kung paano ito pahalagahan, kahit gaano karami, mauubos at mauubos din. Tahimik silang nakikinig. Ang tunay na yaman, hindi lang nasusukat sa pera. Nasa disiplina, sa respeto at sa pagmamahal natin sa isa't isa. Napayuko si Marco, tila tinatanggap ang bawat salita. Si Ella naman ay tahimik lang pero halatang tumatak sa kanya ang sinabi ng ama. Hindi na po mauulit, sabi ni Marco. Opo, dagdag ni Ella. Ngumiti si Ernesto, saka tumingin sa kanilang bahay. Sa wakas, hindi na sakit ang nararamdaman niya kapag nakikita ito, kundi pagmamalaki. Dahil sa simpleng tahanan na iyon, naputunayan nilang kahit gaano kalaki ang pagkakamali. Kung handa kayong magbago at magsimula ulit, may pag-asa pa ring mabuo ang lahat.
Lumipas ang ilang taon at ang dating mabigat na alaala ng kanilang pagkakamali ay unti-unti nang napalitan ng mga bagong tagumpay. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngulit bawat hirap na dinaanan nila ay nagsilbing aral na hindi na nila muling kakalimutan. Ang simpleng bahay na dati nilang pinagtulungang itayo ay lalo pang gumanda sa paglipas ng panahon. Hindi pa rin ito marangya, ngulit maayos, matibay at punong-puno ng alaala ng kanilang pagbabagong pinagsasamahan. May maliit na sala na ngayon, may maayos na kusina, at higit sa lahat, may init ng tahanan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Si Marco ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral habang patuloy na nagtatrabaho. Hindi man siya agad naging mayaman, ngunit naging responsable siyang binata. Nakahanap siya ng maayos na trabaho sa isang construction company at sa bawat sahod na natatanggap niya, hindi niya nakakalimutang magbigay sa pamilya at mag-ipon para sa sariling kinabukasan. Si Ella naman ay nagtapos din sa kanyang kurso, dala ang lahat ng aral na natutunan niya sa mga nakaraang taon. Naging masipag siya sa pag-aaral at kalaunan ay nakapasok sa isang maayos na trabaho. Hindi na siya ang batang dati ay inuuna ang luho. Ngayon, inuuna na niya ang responsibilidad at pangarap. Si Liza ay nanatiling matatag sa kanyang maliit na negosyo. Ang dating simpleng sari-sari store ay naging mas maayos at mas kumikita. Nakilala siya sa kanilang lugar bilang isang maaasahang negosyante, isang malaking pagbabago mula sa babaeng dati ay nadala ng maling paggamit ng pera. At si Ernesto, nanatili siya sa piling ng pamilya. Hindi na siya bumalik sa ibang bansa. Sa halip, naghanap siya ng trabaho sa kanilang lugar, kahit mas maliit ang kita. Para sa kanya, sapat na ang makasama ang pamilya araw-araw, isang bagay na matagal niyang isinakripisyo noon. Isang hapon, habang magkakasama silang nakaupo sa sala, napansin ni Ernesto ang tahimik na saya sa paligid. Wala ng tensyon, wala ng takot. Ang dating sugat ay tuluyan ng naghihilom. "Tay," tawag ni Marco. "Oh," sagot ni Ernesto. "Salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi kami nagising sa katotohanan." Napangiti si Ernesto, bahagya. "Hindi ako ang nagbago sa inyo. Kayo mismo ang nagdesisyon na magbago." Sumabat si Ella. "Pero kung iniwan niyo kami noon, baka tuluyan na kaming naligaw." Napatingin si Ernesto sa kanya. "Pamilya tayo. Hindi ko kayo kayang iiwan kahit gaano pa kasakit ang nangyari." Tahimik silang sandaling nagkatinginan, ramdam ang lalim ng kanilang pinagsasamahan. Lumapit si Liza at umupo sa tabi ni Ernesto. "Maraming salamat kasi hindi mo kami sinukuan," mahinang niyang sabi. Hinawakan ni Ernesto ang kanyang kamay. "Ang importante, hindi na natin inulit ang mga pagkakamali." Sa sandaling iyon, napagtanto nilang lahat kung gaano na kalayo ang kanilang narating. Mula sa isang pamilyang muntik ng masira dahil sa maling paggamit ng pera at kawalan ng direksyon, naging isang pamilyang matatag, responsable at nagkakaisa. Hindi man perpekto ang buhay nila ngayon, ngunit sapat na iyon para sa kanila. Dahil sa huli, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, dami ng pera o karangyaan ng pamumuhay, kundi sa pagmamahalan, respeto at pagkakaisa ng pamilya. At doon nila nahanap ang bagay na matagal nilang hinahanap, ang totoong kahulugan ng tahanan.